We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos maray na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Calinog. First day of classes sa nagkapirang eskwelahan sa Naga City naging organisado. Bantang mga magurang kan mga estudyante kan Daet Elementary School sa Camarines Norte, day na pigtugutan na maglaog o magtambay sa laog kan eskwelahan sa pagpuon kan kralasihan. Uyan report. Straight from overnight duty, diretso sa Jose Rizal Elementary School si Romulo para naman sa iyang daddy duty. Ngunya na aldaw kaya ang first day sa eskwelahan kan sa iyang 4-year-old baby boy sa kindergarten. Alagad pag-abot sa classroom, daiman ko ta naghibi, kundi habo man kaining magbutas sa iya. Yun na panibago na naman. Arog po talaga, kang inot po arog man siya kaya. Nakaka-adjust mo pag mga nakaagi ng aldaw. Pero paano higibuhon mo kayan sa ngunya? Bali, paparam lang. Tamang param. Sepangs o Separation Anxiety kan mga kakian. Ini anharos pirming nagiging angat sa mga magurang asin para tukdo sa kada pagpuon kan kralasihan, lalo na sa elementarya. Kayaan mga magurang, pig-abisuhan na subuot banggi antes an kralasihan, napakahatod sa indang mga aki, walat na an mga ini. Daiman nagpuon ang flag racing hasta sa daipa naghahali ang mga magurang sa kataid kan sa indang mga aki. Kapag po ang aki na tuod na pirming yaong pang magurang, nagkakaigong problema kaya na ang kinder teacher ta. Daw ang ibang primary teachers kapag ang aki tuod na manoda na maging independent, so madakula siyang maging independent learner. Pareho naman kaini ang magiging sistema sa bilog na school year. Ang pavilion, iyo naman ang pigdesignar na waiting area kan mga magurang. Sa Daet Elementary School sa Camarines Norte, padagos na ipapautob sa bilog na school year 2023 to 2024 ang pagpangalad sa pagtinirkan mga magurang sa laog kan eskwelahan. Pagklaro kan principal kan eskwelahan, pwede man maglaog ang mga magurang kung ihahatod ang sa indang mga aki. Alagad makalihis ini, kaipuhan na nindang maghali. May mga nangyayari kasi na nagkakaroon ng mga untoward incident sa loob kasi may nakakapasok na pala na hindi naman talaga nagpapaaral. At doon sa covered court ay ginagawa ng tulugan. Istambayan na ang nangyayari. Sa kabilogan, sigon sa Department of Education Bicol, naging organisado asin magayon man subuot ang kooperasyon kan mga magurang sa pag-arangkada kan school year 2023 to 2024 sa mga eskwelahan sa bilog na rehiyon. Nagpuo naman ang klase, alagad padagos man giraray ang pag-akseptar nin enrollees kan DepEd schools. Sa ngunyan, nasa 1,471,972 ng mga estudyante unofficially enrolled sa bilog na Bicol Region. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mas magabat na bulos kan trapiko nanotaran ngunya na aldaw sa Naga City kasabay kan pagbubukas kan kralasihan. Parehong sitwasyon kan trapiko sa syudad, posibleng maghaloy pasubuot hasta sa paaboto na Peña Francia Festival. Ang pigihiling na solusyon kan Naga City LGU, aramon ta sa report ni Chris Novelo. Kasabay kan enot na aldaw kan pagbabalik eskwela kan mga estudyante, initulos ang naging sitwasyon kan trapiko sa mga tinampo na harani sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan sa syudad ni Naga. Sa porsyon kan tinampo sa Bagong Bayan Sur, bumper to bumper ang bulos kan trapiko. Siring man kaini ang sitwasyon hasa sa kalabaan kan Peña Francia Avenue asin MT Villanueva Avenue. Sakit, minsan nga ni dahil mo aram kung masaing ka na maagi. Susog sa Public Safety Office, ang siring na sitwasyon kan trapiko sa syudad, ang posibleng maghaloy pa hasa sa bulan ng Setyembre. Pinuna nang ngunyan kaburukasan kang klase nga dagmang talaga sumabihikol nag-abot. Siguro hanggang anino na po niyo, hanggang sa katapusan na kang
kapistahan na iniyo, makakamati kita ning grabe nga traffic pa iyo sa Naga. Preparado man subot ang mga otoridad sa pagmando kan bulos kan trapiko, urog na tuyong rush hour. Hinihingawan naman subuot kan Naga City LGU ang long-term na solusyon sa magabat na bulos kan trapiko sa mga mayor na tinampo sa syudad. Iyo po, kabali po yan, decongestion, and of course, si widening kan mga bagong tinampo as in construct ng mga bagong tinampo. Magiging dakulang tabang subuot ang mga duga na tinampong ini como alternate route kan mga motorista na makaligay sa magabat na bulos ng trapiko. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Primerong election-related incident ngunya na taon sa Bicol Region na irehistro sa Libon, Albay. SITG binilog kan PNP para sa hararumang investigasyon sa panggagadan sa sarong kapitan sa Banwaan. Uya ang report ni Rosie Nieva. Kasabay kan pagsikad kan election period para sa barangay asin SK Elections 2023, sinabatulos ini nin sarong election-related incident sa Bicol Region. Sigun sa report kan kapulisan, gikan pa sana sa sentro kan Banwaan in Libon, Albay si Kapitan Alex Repato, 51 anyos, makalis mag-file kan sa iyang Certificate of Candidacy para sa kaparehong posisyon. Alagad pag-abot ka ini sampang kan sa iyang tindahan sa Barangay San Jose, bigla na sa naining pinaputukanin badil kan duwang dai pa nabibistong suspetsado na naging rason kan sa iyang tulos na pagkagadan. Sigun sa COMELEC, huli ta kandidato na ang biktima, may kukonsidera na ninda ining election-related incident. I already instructed the PNP and AFP, coordinated with PNP and AFP, and instructed my provincial election supervisor to look into this and possibly to explore the possibility of recommending a certain area, lalo na yung Libon, to be placed under COMELEC control kung kailangan. Nagbilog naman ng PNP ng Special Investigation Task Group o SITG Repato na matutok sa nasambitan ng kaso. Alagad sigun sa PNP, dapat na masusugmo na ang motibo kan krimen para maaraman kung isa sa irarom sa COMELEC control ang nasambitan ng lugar. Actually, sa pagsusolve gusto may agaran, masolve tulos. And lahat po ng mga angles na pwedeng makapagtukdo, pwedeng makapagturo kang culprit or may mga kamid bid, anything na pwede tang i-consider sa case is pig-consider po ngunyan kang SITG. Ang Banwaan in Libon, ang saro sa mga lugar na pigsa irarom kan COMELEC sa red category o igwang intense political rivalry, as in presensya kan rebelding grupo o private armed groups. Huli sa nangyari, mas papahiguton pa subuot kan PNP ang sa indang checkpoint operations sa mga lugar sa rehiyon nganing masyerto ang seguridad kan publiko durante kan election period. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. 32 anyos na lalaki sa Bato Camarines Sur, Lugadan. Makalihis badilon kan dai pa nabibistong persona. Implementasyon kan gun ban. Ngunya na nagpuuna ang election period, mahigot na tututukan kan kapulisan. Uya ang report ni Chris Novello. Sarong tama nin bala ning badil sa tuong kamot asin saro man sa tuong parte kan Tulak, ang pigsapo kan sarong 32 anyos na lalaki sa Barangay San Juan, Bato, Camarines Sur. Ini makalisang pagbabadilon kan dai pa nabibistong persona na bigla na sa nasubot buminuto sa iyang likudan, mantan nakikiinuman sa iyang mga amigo. Nagpapadagos pa man ang investigasyon kan Bato Municipal Police Station sa insidente, nganing masusug ang pinakamotibo sa krimen asin may kagibo kaini. Sa ibong kaini, pigsyerto kan mga otoridad sa Camarines Sur na mas panindang papahigoton ng sendang ilalatag na seguridad asin kampanya kontra loose firearms urog ng ngunyan na nagpapadagos pa ang implementasyon kan COMELEC gun ban ngunyan nagpuuna ang election period. Continuous po yung ating campaign dito sa mga loose firearms natin and then implementation din po, strict implementations ng mga search warrants. Mientras tanto, bukas man subot ang mga hipatura sa probinsya para sa parameters na safekeeping kan mga badil na mayong maninigong dokumentos. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Panibagong aumento sa mga produktong petrolyo, epektibo na ngunya na aldaw. Mga tsuper di ay nasubuot naglalaom na mahurus pa ang presyo kaini. Uya ang report ni Chris Novello. Epektibo nang ngunyan na aldaw ang panibagong aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo. 70 sentimos kada litro ang naging aumento sa diesel, 30 sentimos naman sa gasolina, mantang pinakahalangkaw sa kerosene na nasa 80 sentimos ang kada litro. Inina ang nakapitong sunod na simanang aumento sa gasolina, mantang ikawalo sa diesel asin man kerosene. Para sa mga tsuper, dahil nasubot sila ng lalaom na mahurus pa ang mga ini. Garumayo ng paggurus na akong nahihiling sa ngunya na panahon.
sige na lang ang aral daw, siging taas, halos piso, kada aldaw piso. Nababawasan na nga ni subutan sa indang kinikita sa araw-aldaw, dakulang porsyento pa subot digdi ang napapaduman sa pangkarga sa indang jeepney. Siriman kaini ang sentimento kan tricycle driver na si Harold Javier na 2 oras ang paghalat antes makapapuno sa buot nin pasahero. Dahil man po kami makabuot sa sanggan ang may permit tricks kami. Kung idudulok mo man po yan, maalo yan pa, ilalog pa sa sesyon. Nagdala man ang mga tsoper na maghuros naman lugod ang presyo kan mga produktong petrolyo, urog na, tapig sasabayan man inikan pagmahal kan mga barakalon sa ngunyan. Enot namang sinabi ni DOE Undersecretary Attorney Rino Abad na may pasinang nahihiling na paghuros sa presyo kan mga produktong petrolyo uli sa pagbawas kan produksyon kan Saudi Arabia asin Russia. Kebanan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Halangkaw na presyo kan barakalon, siring kan abono, pesticides asin iba pa, nagpapadipisil sa mga paraoma sa Camarines Norte. Apuera sa Paroy, saro sa nagiging alternatibo, asin dagdag na kabuhayan kan mga paraoma sa banwaan nin labo an pagtanom nin mais. Uyan report ni Rosie Nieva. Agra ngayon yan kan mga paraoma sa Camarines Norte ang kadipisilan sa pagtatanom nin Paroy huli sa halangkaw na presyo kan mga abono, pesticides, labor force asin iba pang barakalon. Huli kaini ang ibang mga paraoma ang naglipat na sana sa ibang trabaho arog kan construction, bagay na labing nakaapektar subuot sa rice farming sa lugar. Ang laki po ng apekto ng pagtaas ng bigas kung saan po ang mga farmer natin ay talagang nahihirapan o dumaraing po na naman po dito sa LGU Labo sa pamumuno ng aming MAU, Municipal Agriculturist, sa kadahilanan nga po kung paano ito masusolusyonan. Aminado man ang Municipal Agriculture Office na halangkaw talaga ang presyo kan agricultural inputs kung kaya nagpapadagos man ang mga programa kan DA arog kan fertilizer voucher program para sa mga rehistradong paraoma sa RSBSA. Yung pong sa farm inputs naman po, nakakatulong naman po ang Department of Agriculture. Marami po silang intervention, lalo na po sa distribution ng palay seeds at sa mga fertilizer. Sa ibong nalado, karo nahanap naman subuot kanibang mga paraoma ang solusyon nga ning maski papaano makabawi sa kadipisilan. Alagad ang resulta kaini, haros dai na subuot na papahingaluan ang daga sa umahan sa labo, huli ta makalihis ang anihan, tulos ining pigtatanuman ning mga mais kan mga paraoma para sa duwang cropping season sa laog nin sarong taon. Sigon sa ibang paraoma, nanutaran ninda na mas dakulaan kita asin dikit sanaan sa indang gastos sa pagtatanom nin mais kung ikukumpara sa Paroy. At isa pa po, sa sobrang taas po ng mga bilihin ngayon, tulad ng sa feeds ng baboy, naisip po namin na magtanim kami ng sariling mais para makatulong sa aming mga nag-aalaga ng hayop. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Imahe ni Divino Rostro ililipat ngunya na aldaw hali sa Basilica Minore pasiring sa Old Peña Francia Shrine. Sitwasyon sa lugar asin pag-andam sa prosesyon kan simbahan asin mga otoridad aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, ano man na oras nga ni ngunya na hapon piglalao man na ang pagabot kan imahe ni El Divino Rostro sa Old Peña Francia Shrine, Naga City, paghali sa Basilica Minore. Parte kan religious activity sa paabuto na Peña Francia Festival, ang paglipat kan mga imahen ni El Divino Rostro as in Nuestra Señora de Peña Francia, puon sa simbahan kan Basilica Minore, pasiring sa Peña Francia Shrine. Mainot digdi ang imahen ni El Divino Rostro kung saan gigibuho na iningon niya na hapon. It's a sign na the following day, mga po na po kang novenaryo, kang sa tuyang mahal na Divino Rostro. Ang mga kapadian na nagsairarom sa recollection ang mangingenot sa paglipat ka na sambitan ng imahen sa paagikan foot procession pasiring sa Peña Francia Shrine kung saan gigibuho ng siyam na aldaw na novenaryo.
Gabos pong mga padi na tiripon sa Basilica to have a recollection, confession. Then may misa na papanginotan ni Archbishop. Ninhuli kan piglalao mang pagruso kan mga debotong masabay asin madalan kan paglipat kan imahe ni El Divino Rostro. Pigsyerto man kan kapulisan na preparado sinda asin nakalatag naman ang seguridad sa mga agihan ng lugar. Mantaigwaman ni mamando sa bulos kan trapiko. We already prepared personnel for deployment, especially ning personnel ta kan Station 3 na ilalatag ta sa Tinampo to ensure the safety and security of participants for the procession. Jessica, sa Setyembre 8, alas 3 din maagahon, ililipat man ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Paghalit duman sa Basilica Minore, pasiring madigdi sa Old Peña Francia Shrine. Sa aldaw na yan, Jessica, yan man aldaw kan traslasyon procession na kung saan iyuman ang pagpuon kan nobenaryo sa imahe ni Ina Nuestra Señora de Peña Francia. Jessica. Josma Balos, Chris. Mga kapuso, padagos na pigmomonitor kan Pag-asa ang duwang bagyo sa laog asin luwas kan Philippine Area of Responsibility. Huli sa bagyong Guring, nakataas ang signal number 3 sa southern portion kan Batanes asin northeastern portion kan Babuyan Islands. Signal number 2 man sa natatadang parte kan Batanes asin Babuyan Islands asin sa extreme northeastern portion kan mainland Cagayan. Mantang signal number 1 man sa northern asin eastern portions kan mainland Cagayan, eastern portion kan Isabela, northern portion kan Apayao, asin northern portion kan Ilocos Norte. Huring nanotaran ang bagyong Guring sa rayong 175 east-northeast kan Apari, Cagayan. Maluya ining naghihiro pa west-northwest. Sigun sa Pag-asa, posibleng magluwas sa par ang bagyong Guring sa aga o sa Webes. May tsansama na magrani iyan o maglandfall sa parte kan Batanes. Medyo nagkusog man po ang Tropical Storm Haikwe na nasa luwas kan par asin nasa rayong 1,660 kilometers sirangan kan east extreme northern Luzon. Sigun sa Pag-asa, posibleng maglaog ini sa par sa aga asin naapodon sa local name na Hana. Sa ngunyan, mayo pa ining epekto sa anumang parte kan nasyon. Padagos man na pigpapakusog kan bagyong Guring ang duros habagat na mapauran sa dakulang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may mga pag-uran sa Bicol Region, kabali na ang Camarines Provinces, Albay, Sorsogon asin Masbate. Posible man na uranon ang iba pang parte kan nasyon, kabali na ang Northern asin Central Luzon, magin ang pirang parte kan Visayas asin Mindanao. Mga estudyante asin mauot magnegosyo, inaprobitsaran ang lectures sa food industry sa ginibong Food Expo sa Banwaanin Pili, Camarines Sur. Obheto kan aktibidad, aramonta sa report na ini. Gikan pang Camarines Norte asin nagdayo pa sa Camarines Sur si Elsa. Ini para subuot makanood nin makabagong paagi sa paggibunin tsaa. An kooperatiba kaya ninda Elsa, nagpupuon pa sana sa paggibunin tsaa. Kaya ugma asin pasalamat sinda sa libreng lectures sa pagpreparar nin pagkakan asin iba pa sa inatindiran nindang expo na ginibo sa Pili, Camarines Sur. Tsaka yung mga modern technologies na may apply namin sa amin para kami magka-acquire ng mga magagandang gadget na makakatulong mabuti sa aming negosyo. Ang grade 12 student man na si Tristan, maman makalihis makahiling nin aktwal na pagtimpla nin kape. Dakulang tabang subuot ini sa iya sa kamautan niyang magin sarong barista, kaya nagkuha siya nin strand sa senior high school nin technical vocational learning. Medyo pressure po pero excited kasi po sa experience po dun po magsisimula yung journey niyo po na sa huli maging totally na maging barista po. Sinda Elsa asin Tristan, pirasa na sa mga nag-atender sa 6th Food and Beverage asin Tourism Expo sa Banwaanin Pili na ginibo kan Agosto 24 asin nagtapos kasuudma. Inina ni kaanom na beses na ginibo ang aktibidad na obhetong makapagtaong giya sa mga estudyante asin mawot magpuon nin negosyo. To give informative talks to cafe owners, restaurant owners, and also to students na nasa industry like hospitality and management, entrepreneurship, yung mga gusto magnegosyo. May mga matrayon po na subuot na negosyante ngunyan na nag-atender man kan kaparehong aktibidad kan mga nakaaging taon.
Kun kaya naglalaom si D na sa pagikan nasambitan ng aktibidad, magindalan man lugod ini para sa mga maot magnegosyo asin maglaog sa food industry na magiyahan sinda nganing magtrayumpo sa napiling negosyo o propesyon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Comelec Bicol nakarehistro na nin labi 10,000 na nagsumiter nin Certificate of Candidacy. Yan asin iba pang detalye aramon ta sa report ni Chris Novelo. Magi ng Comelec Bicol aminadong nabigla sa pagruso kan mga taong may planong magkandidato sa primerong aldaw kan filing kan Certificate of Candidacy. Sa probinsya ning Sorsogon, huli kan pigdalaom ang pagruso kan mga masumitir ning COC. Ang iba sa mga ini ang nagpasiguro na ninbalo na pagkakan mantang nakapila. Arog man kaini ang naging sitwasyon sa election office sa probinsya ning Masbate kung sa inamay pasana nagtiyaga na magpila ang mga kandidato sa mananlain na posisyon. Sa Banwaan Maning Labo, Camarines Norte, huli sa dagmang na mga tao na nagruso sa opisina kan Comelec, sa sarong parke na ginibo ang filing kan COC para maakomodar ang kadakol na tao. Sa datos kan Comelec Bicol, nagpakol subot sa labi 10,000 ang mga nagpasiring sa mananlain na Comelec office sa rehiyon sa primerong aldaw pasana kan COC filing. Mantang inabot suboting hasta alas 11 ning banggi ang ibang election office sa rehiyon na nagakomodar kan kabos ng mga nagpila para magsumitir kan sa indang COC. Aminado ang opisina na mas dakol talaga ang mga nagsusumitir ning COC ngunyan na taon kung ikukumpara kan taong 2018. Number 1 is holiday. Pangalawa po is, maganda yung numero 28, 28. So, and then at the same time, tawag mo doon yung mga SK natin is nagsasabayan eh. Kasi nagtanong nga ako, bakit kayo nag-file na ngayon? Sabi ng mga SK, ma'am, kasi may klase kami hanggang Sabado. Sa ibong kaini, saro sa angat ngunyan sa opisina, ang kakulangan ng tao para iproseso ning marikas ang kada COC na isusumitir kan mga kandidato. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Naga City LGU liwat na pigtawan doon ang Plastic Bag Regulatory Ordinance. Urog na sa tahaw kan maabot nakasiribotan sa Peña Francia Fiesta. Mga establishmento asin mga paratsenda sa merkado publiko dapat subuot na preparado sa pagruso kan mga parabakal. Ang detalye sa report na ini. Tuyong nagsasaod sinda Tatay Rodolfo sa Naga City People's Mall. Nakatuoda na subuot nindaan pagdaranin sa diring sako bag. Mapasira man o gulay, pakabakal, diretsyo na suksok digdi. Ang gabos na ilalagan, kumpinyente kaming pagdarahon. Bakong araw kan nasa plastic, nahuhulog. Apuera sa mas kumbinyente ang pagdarakan sinaudan. Pigpapautob man kaya sa merkado publiko ang single-use plastic sa wet goods. Kaya ang fish vendor na si Lerani. Bastanteng supply nin eco bag subuot ang sa indang ipepreparar para sa maabot na Peña Francia Fiesta kung sa indakol na parabakal ang pigaan si parang maruso sa merkado publiko. Kung madarasindang laganan talaga, okay lang tapos basket. Pero pag may sindang piniprepared mi ang eco bag. Ngunyan pa sana nangangapodan asin nakikiulay naman ang Market Enterprise and Promotions Office sa publiko. Magdaranan in sa diring bayong, basket, balde o ano pa man na pwedeng laagan kan mga babakalon. Kali mo, nagsaod ka ning dyan sa siraan ning 2 kilong pusit, 2 kilong pasayan. Ang normal na practice, ipapatos girara yan sa dakulang sando bag. That is no longer allowed. Poon kan January 2023, nakarehistro ang Naga City Solid Waste Management Office nin 21% na pagbaba kan numero kan plastic wastes huli sa pigpapautob na ordinansa. Iniman ang mayor na obheto kan pagpasar kan Plastic Bag Regulatory Ordinance na mainaan ang mga basurang plastic sa syudad. Asin ini epektibo asin dapat na obserbahan, may okasyon man o mayo. Bakong mag-prepare? Kundi dapat aluin na sindang preparado because the ordinance was passed in 2019. Ito yung multa. First, second, third offense. Pero pag recidivist na, ito
may kairiban na pagkapriso. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga obra na gikan sa scrap materials ipigpabisto kan sarong steampunk artist sa Albay. Si Iripon an sa iyang mga obra sa istorya ni Rosie Nieva. Dati, libangan sana kan sarong albayano ang pagkolekta nin manlain-lain na scrap materials sa mga junk shop asin ang pagbilog nin mga robot asin iba pang obra. Alagad ngunyan, nakadagdag na ini sa iyang kabuhayan. Siya si Arieto Capasio, kan barangay Bagumbayan kan Banwaan nin Malinaw, Albay. Saro siyang steampunk artist o artist na nagbibilog nin mga obra gikan sa mga daina na papakinabangan na parte kan mga makina kan lunadan asin iba pang appliances. Sa tabang kan sa iyang welding, grinder, gasolinang panghugas ning kalawang, pintura asin iba pang gamit, mas natatawan buhay ni Arieto ang sa iyang mga obra na nagkakantidad nin 10,000 pesos hasta 100,000 pesos ang kada saro. Sa tibay at sinabilidad ni Arieto, dahil muhuhunao na gikan sana sa scrap materials ang mga obrang ini. Mga paborito ko pong scrap materials from motorcycle. Kasi medyo alam ko po yung mga parts ng yon. Nagkakaroon ako ng idea kung saan ba yun pwedeng ilagay. Apura kaya sa junk art, pigpupo na naman ngunya ni Arieto ang paghilok nin mga magagayo na gapo na makukuan niya sa mga salog kan Malinaw. Plano niya man kaya ining idagdag sa mga obra niya na gikan sa scrap materials para maging mas magayon ang kaluluwasan. Mientras tanto sarong artist man sa Metro Manila ang nagigibo nin artwork na mauot makipagkulab kay Arieto, nganing matawan manin buhay ang sa iyang sadiring obra. Sobrang unique ng talent na itong tao na to. Sabi ko, ito yung mga skillset na dapat nakikita na showcase sa buong Pilipinas. Kasi pili lang Feeling ko nga, bilang lang sila sa 10 daliri kung yung mga artist na kaya nito. And Arieto is one of a kind. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa maniba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Inhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.